Tuwing tag-init sa Amerika, umiikot ang mga truck sa mga kapitbahayan na may chemical na usok laban sa pinaka-nakamamatay na hayop sa mundo. Pero tumigil na itong gumana. Nag-e-evolve na ang mga lamok at lumalaban. Bumabalik na rin ang mga sakit gaya ng West Nile virus. Tapos na ang chemical na pagpuksa ng peste, panahon na para sa matinding hakbang. Plano ng Google na magpakawala ng hanggang 32 milyong lamok ng sinasadya sa mga komunidad sa Florida at California. Hindi para magkalat ng sakit, kundi wakasan nito. Ang lamok ang pinakamapanganib na hayop sa mundo na maraming nabibiktima. Tinatayang 830,000 tao ang namamatay taon-taon dahil sa sakit na dala ng lamok, mas marami pa ito kaysa sa pinagsamang 3 susunod na pangunahing sanhi ng kamatayan. Mga tao, 430,000, suso, suso, 200,000 at mga ahas, 138,000. Sa Estados Unidos, ang pinakakaraniwang sakit na dala ng lamok ay ang West Nile virus. Noong 2025, naitala ng bansa ang mahigit 2,000 at 100 kaso at 172 na namatay. Wala pang bakuna para rito, wala ring partikular na lunas. Tanging pag-iwas lang ang meron, at ang pag-iwas ay nangangahulugan ng fogging trap. Hindi buo ang kwento kung sa numerong yan lang titingin dahil karamihan ng nahahawa ay walang sintomas, hindi nagpapasuri at hindi na itatala sa opisyal na datos. Ang nakikita natin ay maliit na bahagi lang ng mas malawak na pagkalat ng sakit tuwing tag-init. Ang West Nile ay dala ng lamok na Culex. Ang insekto na talagang tinutugis ng Google ay iba at sa pandaigdigang pananaw, ito ay mas mapanganib. Ang pangalan nito ay Aedes aegypti. Ito ang lamok na nagdadala ng dengue, Zika, chikungunya at yellow fever. Ito ay maliit, agresibo, nangangagat sa araw at halos perpektong nakaangkop sa pamumuhay kasama ng mga tao. Kaya nitong dumami kahit sa takip ng bote na may tubig sa bahay. Mahigit 2 bilyong tao sa mundo ang nanganganib sa mga virus nito at patuloy pang lumalawak ang sakop. Nasa California na ito at mabilis ding kumakalat sa Florida. Ito na ang pinakamalaking kalaban, hindi nito kailangan ng latyan o sapa para dumami. Isang itinapong gulong, baradong alulod, platito sa ilalim ng paso o laruan ng bata na naiwan sa ulan ay sapat ng pamugaran. Kahit saan na may kasing dami lang ng isang kutsarang tubig na naiipon ng ilang araw, pwede nang pamugaran ng Aedes aegypti. Hindi mo kayang alisin ito dahil nasa lahat ng tirahan mo ang pinamumugaran nito. Kasabay ng ebolusyon ng tao, natural na tirahan nito ang mga lungsod. Kasing lala ng West Nile ang mga sakit na ito, lalo na sa buong mundo. Ang dengue lang ay nagdudulot ng 140 milyong impeksyon kada taon. Ang sintomas ay mula trangkaso hanggang matinding hemorrhagic disease na pumapatay ng mahigit 10,000 kada taon. Ang Zika ay maaring maipasa mula sa isang buntis papunta sa kanyang anak at makasira sa umuunlad na utak. Ang chikungunya naman ay nag-iwan ng pananakit ng kasukasuan sa mga nakaligtas na maaaring tumagal ng ilang buwan. Ito ang naidudulot ng isang insekto, isang kagat lang bawat pagkakataon. Kaya kapag sinabi ng Google na magpapakawala sila ng 32 milyong lamok sa 2 estadong yon, maintindihan na hindi ito bagong banta. Nilulutas nila ang isang umiiral ng banta. Kumakalat at nananalo na ito dahil hindi na epektibo ang dating paglaban. Kahit gaano karaming fogging truck, hindi na sapat. Sa nakaraang siglo, lakas lang ang estratehiya laban sa lamok. Kung insekto ang kalaban, lasunin ang hangin, ispray ang komunidad, ifok ang latyan at lagyan ng chemical ang nakatigil na tubig. Sandali lang gumana ito, pero nagbago ang mga lamok. Kapag nag-spray ka ng chemical sa isang populasyon, hindi mo talaga sila lahat mapapatay. Yung mahihina lang ang namamatay. Yung iilan na may kakaibang gene, sila ang nabubuhay. Ang mga nabuhay ay magpaparami at mamamana ng katangian ng magulang. Sa paulit-ulit na spray, lalakas ang susunod na henerasyon. Sa halip na lasunin ang mahinang populasyon, pinapabilis mo ang ebolusyon nito sa maikling panahon. Hindi ito teorya. Noong 2018 tines ng mga mananaliksik sa Florida ang ligaw na Aedes aegypti sa permethrin, pangunahing gamit sa pesticide spray. Lahat ng populasyong sinuri ay lumalaban na. Ang pinakamatibay ay 60. Isang beses mas mahirap patayin kaysa sa lamok na walang resistensya sa chemical. Inexamine nila ang genes ng halos 5,000 lamok mula sa mahigit 200 lokasyon sa Florida at ang natuklasan nila ay nakakabahala. Ang pangunahing mutasyon na nagdudulot ng resistensya sa insecticide ay kumalat na sa buong estado. Pero ang tunay na ikinagulat ay nanggaling sa control group, isang kalabang uri ng lamok na nagpaparami rin sa parehong mga lalagyan ay halos walang ipinakitang resistensya. Epektibo pa rin ang chemical, pero hindi na sa pinakamahalagang lamok.
May isa pang problema sa fog method. Hindi ito nananatili sa target, kumakalat ito. Napupunta ito sa mga hardin, taniman ng gulay, namumulaklak na halaman para sa mga pollinator at pugad ng bubuyog. Ang kasangkapang ginawa para pumatay ng insekto ay hindi kayang makilala kung bubuyog ba o lamok ang tinatamaan. Ang mga bubuyog na walang resistensya ay namamatay, habang mas malalakas na chemical ang kailangan para mapuksa ang mga lamok. 2 beses na bigo ang estratehiya. Lalong hindi ito epektibo sa target habang tumatagal at hindi rin naging sapat ang eksaktong epekto para di madamay ang iba. Mas malaki ang ginagastos mo, mas madalas kang nagsispray, pero mas kaunti ang nakukuha mong resulta habang nananatiling pareho ang pinsalang nadadala nito sa iba. Paano kung mas mabilis mag-evolve ang kalaban kaysa sa pag-imbento mo ng paraan para talunin siya? Sabi ng Google, tigilan ang paglaban sa biolohiya gamit ang chemistry at simulan itong labanan gamit din ang biolohiya. Para maintindihan ang solusyon, dapat mong maintindihan ang natatanging katangian ng lamok. Ang babaeng lamok lang ang kumakagat dahil kailangan niya ng protina mula sa dugo para makabuo ng mga itlog. Hindi nangangagat ang lalaking lamok. Kumakain siya ng nektar, maikli ang buhay at ang papel lang niya ay makipagtalik sa babaeng lamok. Dito, nakabase ang plano. Bahain ang komunidad ng mga lalaking lamok na mukhang lokal at kumikilos tulad nila pero hindi sila kayang magkaanak ng buhay na supling. Bumagsak ang populasyon mula sa loob, walang kahit patak ng lason. Isang problema lang talaga. Para magpakawala ng mga lalaki, dapat mo silang ihiwalay mula sa mga babae ng milyon-milyon na halos walang mali. Pag dumami ang nangangagat na babae sa batch, hindi mo nasosolusyonan ang problema, bagkus parang ipinapadala mo pa ito sa mga tao. Sa halos buong kasaysayan ng ideyang ito, mano-manong trabaho ang pag-uuri ng mga lamok ayon sa kasarian at dahil dito naging maliit, mabagal at lokal lang ang buong pamamaraan. Dito lumalamang ang Google. Tinutukan ng Verily, division ng agham buhay ng Google at ng proyektong DDBug ang problema sa Silicon Valley Way gamit ang automasyon. Pinalalaki ang mga lamok sa kontroladong pasilidad at pinapadaan sa computer vision system na parang facial recognition technology. Tinutukoy ng mga makina kung lalaki o babae ang bawat insekto, saka ito otomatikong pinagsusunod-sunod. Ang proseso ay parang linya ng pabrika kaysa laboratorio. Ang mga insekto ay dumadaan ng paisa-isa sa harap ng mga optical sensor. Sa loob ng isang kisap mata, binabasa ng sistema ang mga pisikal na katangian na nagkakaiba sa lalaki at babae. Nakikita nito ang detalye na hirap makita ng technician sa matagal na trabaho at ito ang nagdedesisyon. Ang mga lalaki ay pinapunta sa pagpapakawala habang ang mga babae ay inihiwalay. Tuloy-tuloy itong tumatakbo sa bilis na di kayang tapatan ng kahit silid ng tao na may mikroskopyo dahil di pwedeng magkamali. Kaya gaano kagaling ang mga makina? Kayang uriin ng automated na sistema ang 150,000 pupa ng lamok kada oras na may 77% katumpakan. Kailangan ng 2 manggagawa na mahigit 1 linggo para mapantayan ang output na yan. Sa isang proyekto ng pagkontrol ng lamok sa Espanya, 2 manggagawa ang mano-manong nag-uri ng humigit kumulang 200 at 40,000 na lamok sa loob ng 1 buong linggo ng trabaho na may katumpakan ng mga 79%. Nakakagulat ang laki ng pagbabago. Dati ilang araw, ngayon ilang oras na lang. Milyon-milyong taon ginugol ng lamok sa pag-iwas. Ngayon, may kalabang hindi napapagod at lalong gumagaling bawat takbo. Plano ng Google ay magpakawala ng milyon-milyong lamok na may impeksyon. Mas nakatatakot pakinggan ng ideya kaysa sa totoong nangyayari. Walang genetically modified na insekto, DNA na gawa sa laboratorio o pagdugtong na parang sa science fiction. Ang sandata ay bakterya na tinatawag na Wolbachia, isa sa pinakakaraniwang mikrobyo sa mundo na natural na naninirahan sa maraming insekto. Ang mga lalaking lamok ng Google ay may dalang uri na nagpapahinto sa pagdami ng species. Ang mekanismong ito ay tinatawag na cytoplasmic incompatibility. Ang mga lalaking may Wolbachia strain ay normal na nakikipagtalik, pero kung ang babae ay walang katugmang strain, nabibigo agad ang embryo. Napipertilisa ang mga itlog pero walang napipisa. Dahil maiksi ang buhay ng lamok, kapag dumami ang mga lalaki, madalas hindi mapipisa ang itlog ng mga babae. Hindi lang isang uri ang Wolbachia. Ito ay grupo ng mga strain na napakaiba-iba. Bawat strain pwedeng makaapekto sa magkaugnay na species ng lamok sa iba't ibang paraan. Ibig sabihin, maaaring baguhin ang sistema at magpakilala ng bagong strain kada season. Sa susunod, magpapalit ka uli, paulit-ulit ang hindi pagkakatugma at pagpigil. Ang pag-sterilize ng peste na tila imposible ay naging susi sa pagliligtas sa Hilagang Amerika mula sa isang matinding salot sa mga alagang hayop. Matagal nang nilabanan ng Estados Unidos ang screwworm, isang langaw na kumakain ng laman na ang mga uod ay bumabaon sa mga buhay na hayop.
Kaya pinalaki ng mga siyentipiko ang mga langaw, inisterilisa ang mga lalaking langaw at pagkatapos ay pinalaya ang mga ito ng bilyon-bilyon. Ang mga babaeng langaw ay nakipagtalik sa mga esterilisadong lalaki kaya hindi nagkaanak at nawala ang populasyon. Sa kaibahan, pinalalawak ng Wolbachia ang abot ng paraan ng Google. Dahil likas na may bakterya sa maraming insekto, posible ang sabotahe sa reproduksyon na hindi na kailangan i-irradiate o baguhin ang genes ng mga lamok. Hinihiram nito ang kasangkapang likas ng kalikasan at itinutok sa isang espesye. Ang bersyon ng ideyang ito ay may kakaibang kasaysayan. Nang unang gumamit ng cytoplasmic incompatibility para puksain ang populasyon ng ligaw na lamok, hindi ito sa Aedes na lamok. Noong 1967 sa Myanmar, ginamit ng genetisistang si Hannes Lavin ang mga lalaking lamok mula sa Culex pipiens pegigens, kamag-anak ng lamok na nagdadala ng West Nile. Ang naging bunga ay tuluyang pagbagsak ng lokal na populasyon. Noong panahong yon, hindi pa alam ng siyentipiko na bakterya ang sanhi nito. Ang ideyang ginagamit laban sa mga lamok na nagdadala ng dengue ay napatunayan na dekada na ang nakalipas sa malapit na kamag-anak ng tagapagdala ng West Nile. May isa pang mahalagang aspeto sa Wolbachia dito. Ginagawang hindi ganong kayang mapakalat ng mga virus ng bakterya ang lamok. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na may ilang strain ng Wolbachia na pumipigil sa paglipat ng virus papunta at mula sa mga lamok. Ayon sa pananaliksik, mas mababa ang tsansang makahawa ng sakit ang bagong nahawa ang lamok na nagbibigay ng dagdag na proteksyon. Ang paglagay ng Wolbachia sa mga lamok ay maaaring magdulot ng ibang epekto. Kahit dala ito ng babaeng lamok at makaiwas sa cytoplasmic incompatibility, maaari pa rin silang hindi epektibo sa paglipat na nakamamatay na virus sa tao. Perpekto ito sa papel, pero ang tunay na pagsubok ay kung ano ang mangyayari kapag binuksan mo ang kahon sa isang totoong bayan sa Amerika. Mula 2017 at pinalawak noong 2018, isinagawa ng DBUG team ang pinakamalaking pag-aaral ng ganitong uri sa US noon. Pinakawalan sa suburban na komunidad ng Fresno County, California, ang mga sterilisadong lalaking Aedes aegypti na may Wolbachia. Inihambing naman ang mga komunidad na iyon sa mga katulad na komunidad kung saan walang pinakawalang lamok. Sa kasagsagan ng panahon ng lamok, higit 75% ang ibinaba ng mga nangangagat na babaeng lamok sa ginamot na komunidad kumpara sa hindi ginamot na lugar. Sa bawat 20 babaeng lamok na dapat nandoon, 19 ang nawala. Noong 2020, inilatala ang mga resulta na iyon sa journal na Nature Biotechnology na nangangahulugang maaaring suriin ng mas malawak na siyentipikong komunidad at mga regulator ang mga pamamaraan at tingnan ito ng detalyado. Inilabas nila pati raw field data ng grupo para maulit ang pagsusuri. Hindi na lang ito press release, kundi ebidensya na. May limitasyon pa rin ang pag-aaral. Ang dahilan kung bakit hindi umabot sa 100% ang pagpigil ay dahil ang mga babaeng lamok na nangangagat ay maaring manggaling mula sa mga kalapit na lugar na hindi naman natratuhan. Ibig sabihin sobrang epektibo ng teknolohiya sa loob ng hangganan kaya heograpiya na lang ang kalaban. Kapag mas malawak na lugar ang ginamot, mas lalakas ang epekto. Hindi lang Fresno ang naging testing ground. Ang kaparehong teknolohiyang binuo ng Verily ay dinevelop din sa pambansang Project Wolbachia ng Singapore. Nilalabanan ng lungsod estado ang dengue sa paulit-ulit na pagpapakawala ng baog na lalaking lamok. Sa Ilagang Queensland, Australia, mahigit 1 milyong baog na lalaking lamok ang pinakawalan kasama ang pambansang ahensya ng agham at mga lokal na universidad. Napatunayang epektibo ang parehong sistema sa iba't ibang kontinente at klima. Isang detalye mula sa unang pagsubok sa Fresno ang dapat tandaan dahil sa lumat ito sa natural na takot na tumaas ang panganib. Ipinakita sa mga residente ang demonstration box ng mga lalaking lamok at inimbitahan silang hayaang lumapag sa balat nila. Walang nakagat dahil hindi kayang kumagat ng mga lalaking lamok. Ang milyon-milyong insektong pinakakawalan ay walang panganib sa tao. Tanging ang babaeng lamok na naghahanap ng kapareha ang natatakot sa kanila. Ang mga plano ng Google para sa Florida at California sa 2026 ay hindi na tungkol sa kung gumagana ang plano, kundi sa kung paano ito ipapatupad sa antas ng isang buong estado. May ideya sa evolutionary biology na tinatawag na Red Queen's Hypothesis. Ipinapakita nito ang walang katapusang paligsahan ng pagpapalakas, kung saan laging tinutumbasan ng kabilang panig ang bawat hakbang. Sa evolutionary biology, ang ibig sabihin nito ay mga species na umaangkop at nabubuhay sa kanilang kapaligiran. Ang parehong konsepto ay tinutukoy din sa agrikultura, kung saan ginagamit ito upang ilarawan kung paano kailangang baguhin ang mga pananim upang makayanan ang pagbabago ng klima. Iyan mismo ang kinawian ng chemical na pagkontrol sa peste.
Bawat bagong pestisidyo na binibili ay epektibo lamang sa loob ng ilang taon. Pagkatapos ay napipili ang mga nakaligtas na kayang balewalain ito. Ang mga nakaligtas na iyon ay muling bumubuo ng populasyon na mas malakas kaysa dati. Tumatakbo tayo at gumagawa ng bagong lason, pati lamok ay todo takbo para mabuhay. Kaya kakaiba ang Wolbachia kasi binabago nito ang laro. Ang chemical ay umaatake sa lamok mula sa labas, kaya umaangkop ito. Ang Wolbachia naman ay umaatake rito mula sa loob. Sa pamamagitan ng isang bagay na hindi kayang pigilan ng lamok para mabuhay, ang magparami. May kakaibang kalupitan dito. At kung gagana ito sa malawakang paraan, mababago nito hindi lang kung paano natin hinaharap ang mga lamok, kundi pati na rin kung paano natin iniisip ang pamamahala sa buhay na mundong nakapaligid sa atin. Ito rin ang dahilan kung bakit pinakamahirap ang huling hakbang. Noong Hunyo 2026, walang pahintulot ang Google, aplikasyon at proseso lang ang mayroon sila. Ito ng oras na hindi na ito tungkol sa mga laboratorio at datos mula sa field, kundi sa pahintulot. Maaring magaling ang isang teknik, sinuri ng mga kapwa-eksperto at napatunayan sa 3 kontinente, pero hindi pa rin ito pwedeng gamitin sa isang Amerikanong komunidad hanggat hindi ito pinapayagan ng isang regulator. Ang mahigpit na pagkontrol na yan ang sentro ng kwentong ito. Isang abiso sa Federal Register ang naglatag ng plano na magpakawala ng hanggang 16 na milyong lamok sa Florida sa unang taon. Sa ikalawang taon, magpapapawala pa ng 16 na milyong lamok sa California. 32 milyong lamok ito lahat. Tandaan, phased rollout ito sa 2 season, hindi sabay-sabay sa parehong estado. Bukas na rin ito sa publiko. Pwedeng basahin at magkomento ang sinuman sa Federal Rulemaking Portal ng EPA gamit ang docket number ng proyekto. Ganito ginagawa ang mga desisyon, hindi sa boardroom, kundi sa publiko, kung saan sinusuri ng mga regulator ang siyensya at kaligtasan bago may pakawalan. May isa pang aspeto sa karera ng Red Queen. Ang tagumpay ng teknolohiyang ito sa inyong bansa ay mas nakadepende sa yaman, klima at pamahalaan kaysa siyensya. Nahati na ang mundo sa 2 kampo. Isa sa mga paraan ay pagpapakawalan ng lamok na may Wolbachia, parehong lalaki at babae. Kusang kumakalat ang bakterya at tuloy-tuloy ang proteksyon, kaya unti-unting nababawasan ang lamok. Higit 12 bansa na ang gumamit ng paraan na ito. Ang isa namang paraan na ginagamit sa mga lugar tulad ng Estados Unidos, Singapore at China ay nagpapakawala lamang ng mga baog na lalaking lamok. Pinipipil nito ang pagdami ng populasyon sa pamamagitan ng marahas na pag-abala sa reproduksyon, ngunit ang epekto nito ay hindi tuloy-tuloy. Iyan ang landas na tinatahak ng Google at ito rin ang masasabing mas magastos dahil ang isang suppression program ay hindi kailanman natatapos. Kailangan mong paulit-ulit magpakawala ng mga lalaking lamok bawat taon para mapigilan dumami ang mga lamok. Sa Singapore, 2 milyong lalaking lamok ang pinapakawalan kada linggo at dinadala sa mga lugar ng paggamot 2 beses linggo-linggo. Minsan, umakyat pa sila sa matataas na palapag ng apartment, parang tuloy-tuloy na subscription sa lamok na dapat bayaran ng gobyerno. Kaya ng mga mayayamang lugar tulad ng Singapore o mga estado sa Amerika ang tuloy-tuloy na pagpapakawala ng mga lamok gamit ang mail release method. Pero sa mega lungsod, dahil mas marami ang lamok at tao, mas mahirap at magastos panatilihin ng ganitong paraan. Dagdag pa, may climate trap pa. Ang patuloy na init ay maaring magpababa ng bakterya sa insekto, magpahina sa reproductive block at sa epekto laban sa virus na mahalaga sa estratehiya. Sa madaling salita, ang kasangkapan ay kadalasang pinakamahina sa pinakamainit na lugar. Sa mga tropikal na lugar, pinakamalakas ang epekto ng dengue. Sa Brazil pa lang, kalahati ng dengue cases sa mundo naroon. Ang ibig sabihin lang nito ay walang iisang paraan na basta-basta na lang pwedeng kopyahin mula sa isang suburb na may katamtamang klima papunta sa isang slum na malapit sa Ecuador. Kahit magtulungan ang pera at klima, hadlang pa rin ang burokrasya. Hindi pa naranasan ng maraming opisyal ng kalusugan ang ganitong sitwasyon. Ang ideya ng sinadyang pagpapakawala ng mga lamok na ang ilan ay maaaring kumagat ay mahirap tanggapin matapos ang isang siglo ng paniniwalang ang tanging mabuting lamok ay patay na lamok. Maraming gobyerno ang walang regulasyong proseso para kahit ang pag-angkat ng mga insekto at ang 4 hanggang 5 taong agwat ng eleksyon ay nagpapahirap na magpatuloy sa isang mahal na programa na maaaring tumagal ng ilang taon bago makita ang resulta. Maaaring mapatunayan ang teknolohiya pero maantala pa rin sa komite, kaya't hindi pa tapos ang karera sa Wolbachia. Kung maaprubahan, magpapakawala ang Google ng 1 milyong lamok sa 2 pinakamayamang estado na may laboratorio, pera at regulasyon para rito. Posibleng magkaroon pa ng bagong proyekto para sa mas maraming lamok na tatargetin ang parehong o ibang estado. Kung magagawa ring marating ang mga lugar na maraming batang namamatay, ibang laban at mas ditiyak ang resulta.
Kailangan mong isipin ang hinaharap na inaalok ng kumpanya, isang tag-init na wala ng fog trap dahil tapos na ang trabaho nito. Hindi dapat tumigil ang ambisyon sa lamok na may dengue. West Nile pa rin ang pinakamapaminsalang sakit mula sa lamok sa Amerika, dala ng Culex. Matagal na itong pinag-aaralan ng mga eksperto para magamit ang parehong prinsipyo laban dito, ngunit may totoong hadlang. Hindi tulad ng mga Aedes na lamok ni Verily. Likas na may Wolbachia ang Culex, kaya hindi ito basta pwedeng idagdag. Magpasok lang ng hindi tugmang uri para magdulot ng reproductive collapse. Simple lang ito sa laboratorio. Kung may papalawig ba ito sa buong tag-init sa Amerika tulad ng Aedes program, ay tanong pa para sa susunod na dekada, hindi ngayon. Mas malaking sugal ang nakatago sa kwento ng 32 milyong insekto. Nakatuon ang pagpapakawala ng Google sa dengue, Zika at chikungunya. Hindi ito lunas sa West Nile, pero kung epektibo sa isang estado, magiging patunay ito para sa mas malaking kampanya laban sa buong pamilya ng lamok. Isa itong radikal na pananaw na dapat pag-asa at suriin dahil maaring ito na lang ang solusyon. Palpak na ang trap at talo na ang chemical. Sa unang beses sa isang siglo, ang alternatibo ay hindi mas malakas na lason. Milyon-milyong lamok na pinili ng makina at may dalang sinaunang bakterya ang handang pakawalan laban sa insektong nakaligtas sa lahat ng ating ginawa. Sinusubukan ito sa inyong bakuran mismo. At kung lahat ng ito ay nagpapaisip sa'yo kung paano paulit-ulit na pinipili ng mga lamok ang parehong mga biktima na hindi naman naghihinala, hindi ka nag-iisa. Panurin kung paano sa wakas nalaman ng mga siyentipiko kung bakit mas kinakagat ng lamok ang ilang tao kaysa sa iba. Nalutas na ang misteryo, panuurin para malaman. O i-click ang video na ito.